Nakatingin si Tatay Gilbert sa malayo habang hawak ang isang stuffed toys. Iniisip niya kung anong pakiramdam na makita muli ang totoong mundo. Tay Gilbert, tulala ka na naman po. Napalingon si Tatay Gilbert sa tumapik sa kanya. Sobrang excited mo na po ba makalaya? Tay Gilbert, ilang days na lang at makakasama mo ng pamilya mo. Sabi pa ng isang lalaki. Huwag mo kaming kalimutan, tay ha. Wala namang ibang mag-aalala sa amin. Ano ba kayo? Para mga anak ko na kayo. Kaya akong bahala sa inyo kapag nakalaya ako. Tugon ni Tatay Gilbert. Si Tatay Gilbert kasi ay nakakulong ngayon dahil sa pagnanakaw niya sa isang mayamang pamilya. Alam ni Tatay Gilbert na mali ang ginawa niya noon, pero no choice siya. Hindi mayaman sila Tatay Gilbert, kaya noong nagkasakit ang nag-iisang anak niyang babae, ay nagawa niya magnakaw para sa pampagamot nito. Sumuko rin naman agad si Tatay Gilbert nang mapaopera niya ang anak. Tinanggap niya ang galit ng kanyang ninakawan at hindi siya tumakas sa kanyang kasalanan. Hindi naging madali ang buhay ni Tatay Gilbert sa kulungan dahil naranasan niyang pag-initan. Mabuti na lamang at may mga nagtatanggol sa kanya. Tatay Gilbert, ano ng plano mo kapag nakalaya? Tanong ni Buknoy. Maghahanap agad ako ng trabaho at magtatayo ng tindahan. Sagot ni Tatay Gilbert. Pupuntahan ko rin ang pamilya na ginawa ko ng masama at ihingi ulit ng tawad. Grabe, nakakabilib talaga ang pagiging mabuting tao mo. Sabi naman ni Istong. Kayo, anong plano niyo kapag nakalaya na kayo? 1 taon na lang ang suspension niyo rito. Tanong ni Tatay Gilbert sa dalawa. Hindi ko po alam kung may pag-asa pa ako. Sagot ni Buknoy. Nakulong kasi si Buknoy dahil sa ipinagbabawal na gamot. Sa sobrang depressed niya, sa pinagbabawal na gamot siya kumapit. Ako rin, sabi ni Istong. Nakapatay naman si Istong. Ipinagtanggol niya ang nobya pero bigla siyang tinalikuran ng kasintahan. Mga anak, may pag-asa pa kayo, sabi ni Tatay Gilbert bago akbayan ang dalawa. Oo, may pagkakamali tayong nagawa. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay tuluyan na tayo tatalikuran ng mundo. Kaya pa nating makaahon, kaya laban lang. Nakangiting tumango naman ang dalawa. Maraming anak-anakan si Tatay Gilbert sa kulungan, pero mas malapit sa kanya si Istong at Buknoy. 1 araw na lang, Pasko na. Nakangiting sabi ni Buknoy habang inaayos ang Christmas tree ng team nila. May magaganap kasing paligsahan para sa pinakamagandang recycled Christmas tree sa kulungan. Magkakasama sa team sila Tatay Gilbert, Buknoy at Istong. May kasama pa silang kakosa rin nila. Sana dumalo si nanay, sabi ni Istong. Kaso mukhang malabo. Kinalimutan na yata nila ako eh. Huwag kang malungkot, Istong. Dadalaw ang pamilya ko at sa amin ka muna, sabi ni Tatay Gilbert sa lalaki. Sali rin ako, tay. Mukha kasing wala rin pupunta sa akin, sabi ni Buknoy. Oo, akong bahala sa inyong dalawa, tugon na matandang lalaki. Nang matapos nga sila Tatay Gilbert, ay inilagay na nila ang Christmas tree sa harapan at pinailaw. Tuwang-tuwa ang kanilang grupo dahil maganda ang kinalabasan ng kanilang gawa. Nawala lang ang kanilang saya nang may humampas ang Christmas tree. Dahilan para mahulog yun at masira. Ano bang problema mo, Roy? Inis sa tanong ni Buknoy sa lalaki. Ito ang kakosa nilang kinaiinisan ng lahat dahil masyadong mayabang at mahilig manakit ng mga bagong salta. Akala ko kasi basura. Nakangising sagot ni Roy. Inggit ka lang kasi wala kayong gawa, sabi ni Istong. Akmang susugod si Roy pero mabilis sa pumagitna si Tatay Gilbert. Huwag na kayong magkasakitan.
Sabi ni Tatay Gilbert. Magpapasko na. Dapat ay magkakasundo tayong lahat. Umalis lang ang grupo nila Roy. Nakasimangot naman pinili ni Buknoy at Istong ang Christmas tree nila. Ayos lang yan. Kaya pa naman nating ayusin. Nakangiting sabi ni Tatay Gilbert. Laking pasasalamat ni Tatay Gilbert nang medyo kumalma ang kanyang mga kasamahan. Sumapit ang Kapaskuhan at masaya si Tatay Gilbert dahil pumunta ang kanyang mag-ina. Masaya rin siya dahil dumalaw ang pamilya ng kanyang 2 anak-anakan. Nakita agad ni Tatay Gilbert kung gaano kasaya sina Istong at Buknoy. Merry Christmas, Tatay! Masayang bati ng 15 taong gulang na anak ni Tatay Gilbert sa kanya. Merry Christmas din sa'yo, anak. Tugon ni Tatay Gilbert bago iabot sa anak ang ginawa niyang damit. Para sa'yo. Pasensya muna dahil yan lang ang nakayanan ni Tatay. Babawi si Tatay kapag lumabas na ako. Thank you, Tay! Masayang sabi ng kanyang anak. Binalingan ng tingin ni Tatay Gilbert ang asawa. Naglalambing na niyakap niya ito at hinalikan. Ang ganda-ganda man lagi ng mahal ko. Malambing niya sabi sa asawa. Sus! Naglambing pa ang matanda. Tugon ng kanyang asawa bago mahinang matawa. Mahal, kapag nakalabas ako dito, babawi ako sa inyo ni Gina. Sabi ni Tatay Gilbert. Maghahanap agad ako ng trabaho, tapos mamamasyal tayo ng mamamasyal. Pasensya na kayo kung nahihirapan kayo sa labas, ha? Pasensya na. Mahal, hindi mo naman kasalanan. Sabi ng ginang. Masama ang ginawa mong yun, pero salamat dahil nailigtas mo si Gina natin. Babawi rin kami ng lambing sayo ni Gina. Masaya si Tatay Gilbert kahit walang bonggang selebrasyon ngayong Pasko. Ang mahalaga sa kanya ay kasama niya ang kanyang mag-ina kahit nasa loob siya ng bilangguan. 3 araw na nga lang ay lalaya na si Tatay Gilbert. Ngayon pa lang ay naghahanda na agad siya ng mga gamit at mga payo. Dadalaw ako dito ng twice a week, sabi ni Tatay sa mga kasamahan. Dadalhan ko kayo ng pagkain na ako mismo ang nagluto. Aasahan namin yan, Tay, sabi ni Buknoy. Excited na tuloy ako, sabi naman ni Istong. Basta, huwag kayo puro gulo rito, ha? Magpakabait kayo, sabi ni Tatay Gilbert. Huwag daanin sa init ang ulo lagi. Kapag may hindi magandang pagkakaintindihan, daanin sa usapan. Opo, Tay, sabay-sabay na sabi ng kanyang mga kasamahan. Ang dami mong dadang matanda. Mamamatay ka rin naman, sabat ni Roy, kaya napatingin dito ang lahat. Babalik at babalik ka rin dito sa kulungan dahil ang mga kagaya natin ay wala ng planong magbago. Roy, may kakayahan pa tayo magbago. Hindi naman porket nagkamali tayo ng 1 beses, uulit-ulitin na natin ang ganoong bagay. Pagsubok lamang iyon para matuto tayo, nakangiting sabi ni Tatay Gilbert. Mapanghusga ang mga tao, kaya malabong magbago tayo. Mas tatatak pa sa kanila na nakagawa tayo ng kasamaan kaysa sa nakagawa tayo ng kabutihan, sabi pa ni Roy. Roy, may isang maniwala lang sa'yo na mabuting tao ka. Panalo ka na. Hayaan mo kung anong gusto nilang isipin. Ang mahalaga ay maipakita mo sa kanila na mabuti ka. Sabi ni Tatay Gilbert. Natahimik naman si Roy at umibos lang ng tingin. Alam ni Tatay na mabait si Roy. May itinatago lamang itong lungkot sa puso nito. Dumating ang araw ng layo ni Tatay Gilbert. Medyo emosyonal ang iba, lalo na sila Buknoy at Istong. Huwag kayong mag-iyakan, natatawang sabi ni Tatay Gilbert. Dadalawin ko naman kayong lahat. Basta, yubilin ko, ha? Mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal ka rin namin, Tay.
Tugon ng mga ito. Ngumiti si Tatay Gilbert bago sumama sa pulis. Tay, mahal na mahal ka ng mga kakosa mo Sabi ng pulis sa kanya. Tay, alam namin kung gaano kakabait, kaya huwag ka na ulit babalik dito bilang preso ha? Opo. Tugon ni Tatay Gilbert. Na makalabas si Tatay Gilbert ay hindi niya maiwasang mapaluha. Masaya siya dahil nasilayan niya ang labas pagkatapos ng ilang taon. Tatay! Mabilis na tumakbo si Tatay Gilbert sa kanyang mag-inang nasa labas. Niyakap niya ang mga ito. Yakap na puno ng pananabik at pagmamahal. Happy New Year! Bati niya sa mag-ina. Kahit ang mga kapitbahay ni Tatay Gilbert ay masayang masaya sa kanyang paglaya. Alam kasi ng mga ito na mabuting tao talaga si Tatay Gilbert. Ang daming handa sabi ni Tatay Gilbert. Siyempre naman, tugon ng kanyang asawa. Celebration to ng bagong taon at pagbabalik mo sa bahay. Salamat dahil hindi niyo ako sinukuan. Nakangiting sabi ni Tatay Gilbert sa kanyang mag-ina bago yakapin ang mga ito. Salamat din po, Tay, tugon ng kanyang anak. Nasa ganoon silang senaryo nang may dumating silang bisitang hindi nila inaasahan. Natigilan si Tatay Gilbert nang makita ang pamilyang mayaman na kanyang nanakawan. Tatay Gilbert, nakangiting bati sa kanya ng babae. Happy New Year po. Ma'am. Mabilis na lumapit si Tatay Gilbert sa mga ito. Ma'am, sir, gusto ko pong humingi ng tawa dahil sa nagawa ko. Kung gusto niyo po, luluhod pa po ako. Sorry po talaga. Tay, matagal na po namin kinalimutan yun. Sabi ng lalaki. Pasensya na rin po kung naituloy namin ang kaso noon. Masyado po kasi kami naging blanco, pero naipaliwanag po ng anak niyo ang nangyari. Kami po yung nahihiya dahil nang husga kami agad. Ma'am, sir, deserve ko po ang ganoong parusa. Iyon po ang kapalit dahil sa kasamaang nagawa ko. Sabi ni Tatay Gilbert. Kalimutan na po natin yun, sabi ng babae bagong ngumiti. Bagong taon na po, kaya lahat tayo ay magsisimulang muli. Masaya ang puso ni Tatay Gilbert dahil napatawad na siya ng pamilyang nagawan niya ng masama. Mas sumaya si Tatay Gilbert dahil binigyan pa siya ng trabaho ng mga ito. Ginawa siyang driver ng mga ito, kaya labis na ang kanyang tuwa. Sa pagsapit ng bagong taon, panibagong buhay ang sinimula ni Tatay Gilbert. Alam niyang hindi mabubura ang pangit na nakaraan niya, kaya gagamitin niya iyon bilang aral ng kanyang buhay. Hindi rin kinalimutan ni Tatay Gilbert ang kanyang pangako sa mga kakosa niya noon. Dinalaw niya ang mga ito at dinalhan ng pagkain na siya mismo ang nagluto. Tatay! Masayang bati sa kanya ng mga kakosa niya bago siya dambahin ng yakap. Natawa si Tatay Gilbert bago isa-isang tapikin ang likod ng mga ito. Masaya akong makita kayo, sabi ni Tatay Gilbert. Pasensya na kung ilang buwan na bago ako makadalaw. Medyo bumabay pa kasi ang tatay niyo kaya hindi muna ako nakadalaw. Okay lang tay, masaya po kami dahil nandito ka na. Tugon ni Istong. Isa-isang pinamigay ni Tatay Gilbert ang kanyang dalang pagkain. Kamusta na, Roy? Tanong ni Tatay Gilbert sa lalaki. Okay lang po, sagot nito. Kayo ho, masaya ako dahil nagkaroon ka na rin ng tiwala sa sarili mo. Sabi rito ni Tatay Gilbert. Nalaman kasi ni Tatay Gilbert na unti-unting nagbabago si Roy. Napag-alamanan niya rin na ito ang nangunguna sa tuwing may misa sa kulungan. Nararamdaman niyang mas lalo pang magbabago si Roy at isa ito sa magiging successful kapag nakalaya ito. Tatay, maraming salamat sa pagtupad ng pangako mo. Nakangiting sabi ni Boknoy. Kapag nakalaya kami, mag-a-apply kami sa grocery store mo.
May grocery store na kasi si Tatay Gilbert. Hindi pa ganoon kalaki, pero uunti-untiin ni tatay na gawing malaki. Welcome kayo doon, Sabi ni Tatay Gilbert. basta yung mga bilin ko ha. Always din kayong magdarasal para kay Lord dahil si Lord ang pinakamagandang sandigan sa lahat. Tumango naman ang mga ito kaya napangiti na lamang si Tatay Gilbert. Hindi akalain ni Tatay Gilbert na sobra ang magiging pagbawi niya pagkatapos sa mga nangyari. Ang grocery ni Tatay Gilbert ay mas lumaki. Nagkaroon din siya ng karinderyang pinabalik-balikan. Sobrang laki ng pasasalamat niya sa kanyang amo. Ma'am, sir, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagpapatawad at pagtanggap sa akin. May nagawa man po akong kasalanan sa inyo. Thankful po ako dahil tinanggap niyo pa rin ako. Nakangiting sabi ni Tatay Gilbert. Hindi ko po magagawang kalimutan itong pagiging mabuti niyo po sa akin. Maraming salamat din Tatay Gilbert. Salamat sa napakabuting puso mo, sabi ng babaeng amo niya. Ang lahat ng blessing ni Tatay Gilbert ay sobrang ipinagpapasalamat niya sa Panginoon. Hindi nagkamali si Tatay Gilbert na patuloy na manalig sa Panginoon sa kabila ng kanyang mga pagsubok. Malaki din ang pasasalamat sa mga taong nananatili sa tabi niya at naniniwala sa kanya. Kapag nagkamali ka, huwag kang sumuko agad. Dahil ang pagkakamaling iyon ay magtuturo sa iyo kung paano maging mabuting tao. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!